Ito po ang ating aralin pang Math Taste, lesson number 16. At ang paksa na pag-uusapan natin ay ang doktrina ng mga hinaharap na mga kaganapan o yung mga prophetic events ng future o yung tinatawag na last days, yung mga huling araw. Pwede rin tawagin yung mga huling araw, yung doktrina ng mga huling araw. Ito ay yung kapanahunan sa kalagitnaan ng unang pagdating ng Panginoon at ang ikalawang pagdating ng Panginoon o yung kanyang muling pagbabalik. So ang kaganapan sa kalagitnaan ay yung tinatawag na mga huling araw. At tayo po ay nasa huling araw ayon sa banal na kasulatan at nagsimula ito nung isinilang ang Panginoong Jesucristo sa unang niyang pagdating. No? So, nung unang dumating ang Mesaya, nung nagkatawang tao ang Diyos, at yan ay ang Panginoong Jesucristo, siya po ay isinilang sa huling mga araw, o yung mga huling araw, the last days. At nagpapatuloy po ito hanggang ngayon, at merong mga kaganapan na hinaharap natin, at dapat alam natin ang mga doktrinang ito dahil ito ay napakahalaga at tinuturo ng Bible na malinaw. Okay? So, buksan natin ang Bible. Magsimula tayo sa 2 Timothy chapter 3 and verse number 1. 2 Timothy chapter 3 verse number 1. And the Bible says, this know also that in the last days perilous times shall come. This know also that in the last days perilous times shall come. At kung tagalogin natin ang Bible, sabi ng Bible, ngunit unawaan mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. So, mga huling araw, last days, yan ang pag-uusapan natin. Now, ito ay mga hinaharap na kaganapan. Ito yung tema na tinatawag nating mga propesiya na hindi pa nagaganap. Unfulfilled prophecy. At ang Biblia ay ang kaisa-isang aklat sa buong mundo na nagbibigay ng liwanag, nagpapahayag sa atin ng may kasiguraduhan patungkol sa hinaharap ng buong tao, no? Ng buong mundo. Tingnan natin, for example, yung Isaiah chapter 46. Isaiah chapter 46, verse number 9 at saka verse 10. Isaiah chapter 46, verses 9 at saka 10 sa Bible. Isaiah 46, verse 9. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Alalahanan daw natin ang mga nakaraan na bagay ng lumang panahon sapagkat siya ay Diyos at wala nang iba pa maliban sa Kanya. Siya ay Diyos at walang katulad sa Kanya. Verse number 10, ito ang katangian ng Diyos. Verse number 10, declaring the end from the beginning. Kung baga pinapahayag ng Diyos ang wakas mula sa pasimula. Yon, no? Nagpinapahayag ng Diyos ang wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari at nagsasabi ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan, sabi ng Panginoong Diyos. At Diyos lang ang nakakaalam ng ating hinaharap at yung hindi pa nagaganap pero mangyayari ho ito ayon sa kanyang kasulatan, ayon sa kanyang salita. So, yung mga kaganapan ng hinaharap natin bilang mananampalataya, ito ay binibigay sa atin ng Panginoon o ipinapahayag sa atin bilang mananampalataya upang bigyan tayo ng pag-asa at upang hikayatin tayo
na sumunod sa Kanya. So, yon ang dalawang dahilan kung bakit pinapahayag ng Diyos sa atin bilang mananampalataya mga katotohanan ng Kanyang muling pagbabalik o ang wakas ng mundong ito. So, tingnan natin ang 1 Corinthians sa study notes, no? Sinusunod lang natin yung mga Bible verses na ito. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 2 verses 6 hanggang 10. Medyo mahaba, pero tingnan natin kung anong sinasabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 2 verses 6 hanggang 10. Ang sabi ng Bible, "Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world that are come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery." Yun. Ipinapahayag natin ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng mystery. "Even the hidden wisdom, which God ordained before the world, unto our glory." Itinago ng Diyos ang kanyang karunungan sa isang misteryo, hindi nakatago ito. At ito ay tinago ng Diyos sa mundo upang sa ating kaluwalhatian, maging ating kaluwalhatian ito. Verse 8, "Which none of the princes of this world knew, for if they had known it, they would not have crucified the Lord of glory." No? At hindi natuklasan ng mga namumuno ng mundong ito ang patungkol sa plano ng Diyos. Kasi kung alam nila ang plano ng Diyos, di hindi nila pinatay ang Panginoong Jesucristo. So itinago ito ng Diyos. Verse number 9, 1 Corinthians chapter 2, verse 9, But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Hindi ho pumasok ito sa mata, sa tenga, ni sa puso man ng tao ang mga bagay na ito na iprepare, hinanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. So, tanungin mo ang mundo, alam ba nila ang patungkol sa wakas ng mundo, patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon? Wala silang alam patungkol dito. Hindi ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Kaya sa kanila, natatakot sila. Nalilito sila. Pag binanggit mo yung Revelation, yung aklat ng Revelation, ay nakakatakot na aklat yan. Yan ang sinasabi ng mga tao na hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagmamahal sa Diyos, hindi sila ligtas, wala silang pag-asa. Pero kung pag-aralan ng isang mananampalataya ang patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon, napakaganda, napakasarap na doktrina ito. Verse number 10, 1 Corinthians chapter 2, verse 10, "But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God." Pero ang Diyos, ipinahayag niya ito sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, at ang Espiritu ng Diyos ang nagsisiyasat sa lahat ng bagay, pati na rin sa mga malalalim na bagay ng Diyos. So, ito, ang doktrina ng patungkol sa huling araw ay ipinahayag sa atin ng Diyos. At kaya, palagi natin tinitingnan ang salita ng Diyos, matutuklasan natin ang katapusan ng mundong ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay nakatago sa pananaw ng mundong hindi ligtas. Wala silang pangunawa patungkol sa mga bagay na ito. Kaya napaka-importante na bilang mananampalataya, alam natin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin patungkol sa mga huling panahon. Now, magsimula tayo sa John chapter 14. May pangako ang Panginoong Jesucristo na napakahalaga para sa mga Kristiyano. At ito ay directly related sa huling kapanahunan natin. John chapter 14 verses number 1 hanggang 3. John chapter 14 verses 1, 2, and 3. Ang sabi ng Bible, "Let not your heart be troubled.
So nagsasalita dito ang Panginoong Kristo at ang kausap niya ay ang kanyang mga mathetes, kanyang mga disciples. Let not your heart be troubled. Huwag daw na matakot o huwag mabagabag ang inyong mga puso. You believe in God, believe also in me. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Verse number 2, in my Father's house are many mansions. Sa tahanan ng aking ama ay maraming mga mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So, kung hindi raw ito totoo, sinabi ko na rin na lang sa inyo ito. Ako ay nag-prepare, naghahanda ng lugar para sa inyo. And so, I go to prepare a place for you. Bakit umakyat si Jesucristo sa langit? Bakit iniwan niya ang kanyang iglesia dito sa mundong ito? Ang kanyang mga disipulo? Dahil naghahanda siya ng lugar para sa atin sa loob ng tahanan ng Ama. And so, verse number 3, and if I go and prepare a place for you, eto ang pangako niya, I will come again. Yun. So, ang pangako niya, kung ako ay aalis at maghahanda ng lugar para sa inyo, ako ay babalik muli. I will come again. At yan ang pag-asa natin bilang Kristiyano. Yan ang pag-asa at inaabangan natin. Hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. And, sabi niya dito, I will come again and receive you unto myself. Tatanggapin ko kayo papatungo sa sarili ko, sa akin. And receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya kung nasaan ako, sabi ng Panginoon, nandoon na rin kayo, kasama ko, sabi ng Panginoon. So siya ay muling babalik, at sa kanyang muling pagbabalik, tatanggapin niya ho tayo. At kung nasaan siya, naroroon, tayo rin ay kasama niya. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman, forever and forever. So, ang pangako ng Panginoon, siya ay personally muling babalik para tanggapin ang kanyang mga disipulo, tanggapin ang lahat ng mga ligtas, lahat ng mga Kristiyano para maging kasama niya, kapiling niya forever. And so, napakasarap ng pangako ng Diyos, ng pangako ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia, sa kanyang mga matites, sa kanyang mga disipulo. Siya ay muling babalik. Hindi ho magpapatuloy ang mundong ito na katulad ng ngayon. Hindi ho pababayaan ng Diyos ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga anak. Nagbigay siya ng pangako, siya ay muling babalik at tatanggapin niya tayo. At eto araw-araw ang nagbibigay ng pag-asa sa atin na tayo ay tumingala at tumingin sa langit at sabihing, Panginoon, nawa kayo po ay muling bumalik at tanggapin kami at kunin niyo kami mula sa mundong ito. At yon ang unang kaganapan na hinaharap, ang pagtanggal ng Panginoong Jesucristo ng lahat ng mga ligtas sa mundong ito, dahil maibubuhos ng Diyos sa mundong ito, sa mga natira dito sa mundong ito, yung mga hindi ligtas, yung mga hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo, yung mga hindi sumasampalataya sa Kanya lamang, yung mga nananalig sa kanilang relihiyon, sa kanilang bautismo, yung mga umaasa sa iglesia o sa simbahan, yung mga umaasa sa mga sakramento, mga gawa-gawa ng tao, mga Diyos-Diyosan, yung mga umaasa sa kanilang sarili, sa kanilang mabubuting gawa, yung lahat ng relihiyoso na hindi ligtas, maiiwan ho yan dito sa mundong ito. Hindi ho babalik ang Panginoon para sa kanila dahil hindi sila tunay na nagsisi at sumampalataya kay Kristo lamang. Tanging mga ligtas lang, mga Kristiyano, mga sumasampalataya kay Jesus lamang ang tatanggalin ng Panginoon sa mundong ito. At lahat ng maiiwan ay makakaranas po ng napakatinding pagsubok sa mundong ito. Dahil iiwanan ng banal na Espiritu ng Diyos ang mundong ito.
So, ang kaganapan na ito ay tinatawag na rapture. Mababasa natin ito sa 1 Thessalonians chapter 4. Buksan natin ang 1 Thessalonians chapter 4 sa bagong tipan tayo, no? 1 Thessalonians chapter 4, verse number 16 hanggang 17. 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 hanggang 17. At ang sabi ng Bible, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first." So, ang Panginoong Jesucristo mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, na may boses ng isang archangel, kataas-taasang na anghel, at may trumpeta ng Diyos, at una sa lahat, ang mga patay na kay Kristo na nakalibing, yung kanilang katawan, sila po ay babangon muna. Verse 17, "Then we which are alive," tayo na buhay pa, pero sumasampalataya kay Kristo, "and remain," at buhay dito sa mundong ito, "shall be caught up," yan ang rapture, "shall be caught up together with them." Yung mga bumangon sa libingan, yung katawan ng mga Kristiyano na naiwan sa mundong ito, babangon yan mula sa patay at aakyat yan sa langit. At tayo na buhay na mga Kristiyano, no? Kung hindi pa panahon natin upang mamatay, tayo naman na buhay ay shall be caught up. Hahakutin tayo ng Diyos pataas, kasama ng mga yumao na, sa libingan. Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, upang makisama tayo, magkita, no? Magkita, upang magkita tayo, makipagkita tayo sa Panginoong Hesukristo sa air, no? Sa langit, no? "And so shall we ever be with the Lord." At doon magpakailanman kasama natin ang Panginoon. Sasama tayo sa Panginoon magpakailanman. Lahat ng mananampalataya ay hahakutin ng Diyos. "And so shall we meet the Lord in the air." Doon sa langit, makikipagkita tayo sa Panginoon, lahat ng mga ligtas, at so shall we ever be with the Lord. Hindi na ho tayo mahihiwalay sa Panginoon. Wala na hong kabuluhan ng kamatayan, nadaig na ang kamatayan, at lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon ngayon ay hahakutin ng Diyos. Now, Revelation chapter 3. Punta tayo sa last book ng Bible, Revelation chapter 3 and verse number 10. Revelation chapter 3 verse number 10. Ano naman ang mangyayari sa mga tao na hindi naman ligtas? Revelation chapter 3 verse 10. Kausap ng Panginoong Jesucristo dito ay ang iglesia o simbahan, at ang pastor ng simbahan. So Revelation chapter 3 verse 10, sabi dito, "Because thou hast kept the word of my patience." Dahil iningatan nyo ang salita ng aking patience, no? Ang importante dito ay yung salita ng Diyos. Dahil iningatan ninyo ang salita ng Diyos, I also will keep thee from the hour of temptation. Iingatan rin kita sa oras ng pagsubok, ng matinding pagsubok, ng temptation, of trials and temptation, pagsubok, which shall come upon all the world, na parating sa buong mundo, to try them that dwell upon the earth, upang subukan ang mga nakatira sa mundong ito. So, dahil ang Kristiyano, iningatan niya ang salita ng Diyos,
iingatan siya ng Diyos sa oras ng matinding pagsubok na parating sa buong mundo upang subukan sila na nakatira dito sa mundong ito. So ang simbahan o iglesia ay may pangako, o yung mananampalataya ay may pangako sa Diyos na iingatan siya from the tribulation, from the temptation na parating. At yung temptation na parating na yan ay patungkol sa mundong ito, hindi patungkol sa simbahan o iglesia o sa mananampalataya. Ito ay para doon sa mga nakatira dito sa mundong ito. Kumbaga ito ang langit nila, ang mundong ito. So, ang parating na tribulation period ay hindi po nakalaan yan para sa mga Kristiyano. Hindi yan para sa mga mananampalataya. Ito ay para sa mga hindi ligtas. Ito ay para sa mga nakatira sa mundong ito. Ito yung kanilang paraiso, ito ang kanilang langit. Wala silang inaasahan sa Diyos. Wala silang malay patungkol sa Panginoon, sa Ebanghelyo. Hindi sila ligtas. Well, hindi sila aakyat, hindi sila hahakutin ng Diyos. Maiiwan sila dito at matinding pagsubok ang kanilang mararanasan. So, ang hinaharap ng mga kaganapan, una ay yung rapture o yung paghakot ng Diyos ng lahat ng mga ligtas. Ang susunod na kaganapan ay ang ibubuhos ng Diyos ang puot ng Panginoon sa mundong ito ng 7 taon, 7 years ng puot ng Diyos. Ibubuhos sa mundong ito. At hindi lang mundo ang habol ng Diyos, pati na rin ang Israel. Nais ng Diyos na magsisi ang Israel, na kilalanin ng Israel ang tunay na Mesaya na kanilang reneject nung una niyang pagdating. Hindi siya tinanggap ng sariling kanya, bagkus pinako nila sa krus ang Panginoong Jesucristo, at siya ay magdadala ng 7 taon ng paghihirap sa mundong ito, hindi lang dahil sa mundo, kundi para sa Israel na sila ay magsisi. Tingnan natin ang Daniel, Book of Daniel sa Lumang Tipan, chapter 9. Daniel chapter 9 and verse number 24. Daniel chapter 9 verse 24. Ang sabi ng Bible, 70 weeks are determined upon thy people. Yan, no? Ang kausap ng Diyos dito ay ang si Daniel, ang propetang Daniel. 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan. So ano ang bayan ni Daniel? Hindi Babylonia. Ito ay Israel. So merong itinakdang panahon ng Diyos para sa bayan ni Daniel at sa iyong banal na lungsod. Ano yung banal na lungsod sa Lumang Tipan? Jerusalem po yan, Israel, no? Upang tapusin ang pagsuway. Daniel chapter 9 verse 24. Magpapadala ang Diyos ng 7 taon na pagsubok upang tapusin ang pagsuway. Wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katuwiran, tatakan ang pangitain at ang mga propesiya, at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Ito ang layunin ng Diyos para sa Israel, na magsisisi ang Israel at ililigtas ng Diyos ang Israel sa kalagitnaan ng 7 taon na pagsubok. So, may plano ang Diyos, hindi lang para sa simbahan o iglesia, hindi lang para sa Kristiyano at mananampalataya, hindi lang para sa mundong ito, pero pati na rin sa kanyang bayan at sa lungsod na banal na lungsod na Jerusalem at ang bayan ng Israel. And so, sa gitna ng tribulation period, doon matutuklasan ng Israel na nakipag-ugnay sila hindi sa Mesaya, kundi sa Antikristo. Hindi kay Kristo, kundi sa Antikristo. At sila ay magsisisi at tatawag sila sa pangalan ng Panginoon at sila ay ililigtas ng Panginoon sa dulo ng 7 taon ng tribulation period. At
pagbalik ng Panginoon ay itataguyod niya ang kanyang kaharian sa Jerusalem. Tingnan natin ang Revelation chapter 19 verse number 11. Revelation 19 and verse number 11. So ito ay ang pangatlong pangyayari sa hinaharap. So una, ang rapture, yung paghakot ng Diyos sa lahat ng mga ligtas. Pangalawa, yung pagbuhos niya ng 7 taon na pagsubok sa mundong ito. At pangatlo, ang kanyang muling pagbabalik at itataguyod niya ang kaharian ng Diyos sa Jerusalem. Revelation chapter 19 verse 11. And I saw heaven opened, and behold, a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he doth judge and make war. So ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik at itataguyod niya ang kaharian ng Diyos sa Jerusalem. At magtatagal ho ang kaharian ng Diyos ng 1,000 taon. 1,000 years. Reign. Paghahari ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag ho natin doon sa kaharian niya ay millennial kingdom. Ibig sabihin ng millennial, 1,000 taon. At kasama ho ang kanyang mga anghel at ang kanyang mga santo, yung kanyang mga mathetes, yung kanyang mga disipulo. Tayo po yon kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, no? At maghahari tayo bilang pari at hari ng kanyang kaharian dahil sa ating kaligtasan at kaugnayan kay Kristo bilang ating tagapagligtas. And so, yan ang ikatlong pangyayari, no, ang pagtaguyod niya ng kaharian sa ng 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon na yon ay hahatulan ng Diyos lahat ng mga hindi ligtas, kasama na rin ang Antikristo, kasama na yung false prophet, kasama na ang demonyo, lahat din ng mga kaluluwa na tumanggi kay Kristo, hindi tumanggap sa Panginoon, hindi sumasampalataya kay Kristo. Sila ay haharap sa hatol ng Diyos. Ito ang pinakahuling hatol. At yan ang ikaapat na pangyayari, no? Sa Revelation chapter 20, verse number 14 at saka 15. Revelation chapter 20, verses number 14 hanggang 15. Ang sabi ng Bible, and death and hell were cast into the lake of fire. So ang kamatayan at ang impyerno ay ihahagis at ilalagay sa isang dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. This is the second death. Verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, yung hindi nasusulat sa aklat ng buhay ay ihahagis sa isang dagat-dagatang apoy. Sino yung mga may pangalan sa aklat ng buhay? Lahat ng sumasampalataya kay Kristo lamang. Sila ay ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At lahat ng hindi sumasampalataya kay Kristo, baka umaasa sila sa iba, umaasa sila sa kanilang sarili. Sa oras ng kamatayan, buburahin ng Diyos ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at wala silang reservation. Kaya sila ay ihahagis sa isang dagat-dagatang apoy. Dito hahatulan ng Diyos ang lahat ng hindi ligtas. Bubukain niya ang impyerno. So ang impyerno po ay temporary housing ng mga kaluluwa na hindi ligtas. At kapag binuksan ng Diyos ang impyerno, kukunin niya ang mga kaluluwa at bubuksan niya ang mga libingan, yung mga katawan ng mga hindi ligtas, bubuuin niya muna ang tao, katawan, kaluluwa at espiritu. At sila ay haharap sa isang hatol sa katapusan ng lahat. At dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo, hindi sila makakapasok sa langit,
Hindi sila makakapasok sa bagong lungsod ng Diyos, kundi sila po ay ilalagay sa isang dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga na ipahayag natin, no? I-preach natin, i-proclaim natin ang magandang balita. Kasi ngayon may panahon pa, no? May pag-asa pa ang tao na magsisi at sumampalataya kay Kristo. Wala pa ho ang hatol ng Diyos, hindi pa itong mga nagaganap at hindi pa ito magaganap, kundi ito pa ay nasa hinaharap natin. Hindi natin alam kung kailan magsisimula ang lahat ng mga ito. Kung tutusin, lahat po ng mga prophecy ng Bible ay nangyari na, handa na ho ang lahat para sa paghakot ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga ligtas. Ready na po ang mundong ito sa 7 taon ng matinding pagsubok. Ready na po ang mundo na bumalik si Jesucristo at itaguyod ang kanyang kaharian sa Jerusalem. So wala na ho tayong inaabangan pa na iba pa na pangyayari. Lahat ng mga ito ay maaaring mangyari ngayon. Maaari ho na mangyari ito ngayong oras na rin. So anyway, isa pang Bible verse, matapos ang hatol ng Diyos sa lahat ng mga hindi ligtas, i-renovate ng Diyos ang buong mundo at ang buong langit at itataguyod niya ang kanyang kaharian at siya ay maghahari ng walang katapusan. Revelation chapter 21 and verse number 3. Revelation chapter 21 verse 3. Ang sabi ng Bible, "And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God." So yan yung araw ng Diyos, na kung saan siya ay manananahan, nakapiling natin, at tayo ay magiging kasama sa Kanya, tayo ay magiging Kanyang mga tao, at siya ang magiging Diyos natin, at never na mahihiwalay tayo sa Diyos, at siya ang ating Diyos na magiging Diyos. So yan ang araw ng Diyos, at ito ay magsisimula matapos na i-renovate ng Diyos ang buong kalikasan, no? Bagong mundo, bagong langit, bagong Jerusalem, at ito ay forever at forever. Wala hong katapusan ang araw ng Diyos. At yan po ang pag-asa natin bilang mananampalataya. So, ito po ang doctrine ng mga huling araw. At kung ano ang nararanasan natin ngayon, no? Biro mo, napakadali na na-lockdown tayo, napakadali na dumating itong pandemic na hindi natin inaasahan. Ganyan kadali, no? Nagkaroon tayo ng mga thermal scanner, nagkaroon tayo ng mga protocol, lockdown, quarantine. Hindi pa ho ito ang tinatawag na tribulation period, Great Tribulation. Meron pa hong mas matindi na parating. Ang Antikristo ay parating. Pero wag tayong matakot, wag tayong mangamba. Tayo na sumasampalataya kay Jesucristo ay binigyan ng salita ng Diyos at pangako ng Diyos na siya ay babalik para sa atin. At lahat ng mga nasusulat sa Bible ay matutupad, maski na rin ang ating kaligtasan. So magkaroon tayo ng pag-asa. At lagi tayong manalangin sa Panginoong Jesucristo, lagi tayong magsilbi sa Kanya, kasi balang araw, haharap tayo sa Kanya. Hindi para hatulin tayo patungkol sa kaligtasan o patungkol sa impyerno o langit. No, ang hatol sa mga Kristiyano ay kung ano ang ginawa natin para magsilbi sa Panginoong Jesucristo. Yun ang tatanungin tayo ng Diyos, sisingilin tayo ng Diyos sa
grasya at kapanahunan na binigay niya sa atin? Ginugol ba natin ang panahon natin para sa Panginoon? Nagsilbi ba tayo sa Kanya ng may puso ng pagmamahal at pagmamalasakit para sa Kanya? At para sa mga kaluluwang ligaw o mga hindi ligtas, pinagsikapan ba natin na dalhin sila sa Panginoong Jesucristo? Dalhin ang ating pamilya sa Panginoong Jesucristo at maglingkod sa Kanya. Yon ang magiging hatol ng mga Kristiyano balang araw. Hindi ho pinag-uusapan dito yung kaligtasan. Okay? Noong tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, wala tayong magagawa na kundi tanggapin lamang siya. At yon, kumbaga, natapos na ang puot ng Diyos sa atin, galit ng Diyos sa atin. Binuhos niya yan kay Jesucristo sa krus ng Kalbaryo nung siya ay namatay. Inangkin niya lahat ng ating mga kasalanan. At tayo ngayon ay lumalakad sa liwanag at grasya ng Diyos dahil kay Jesucristo. Pero pananagutan po natin, bilang Kristiyano, ano ang ginawa natin para kay Kristo? Yun. Bibigyan ho tayo ng mga gantimpala o di kaya mawawalan ho tayo ng mga gantimpala kung hindi tayo magpatuloy na magsilbi sa Panginoong Jesucristo. Alright? So, maging malinaw tayo, no? Hindi ang hatol ng Diyos para sa impyerno at langit ay doon sa mga hindi tumanggap kay Kristo. Pero ang hatol ng Diyos para sa mga nagsilbi ay para sa mga Kristiyano. Alright? And so, magkaroon tayo ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit na anong pa ang mangyari sa mundong ito, ang ating kaluluwa ay nasa kamay ng Panginoong Jesucristo. At ang ating hinaharap ay napakaganda. Sa oras na hakutin tayo ng Diyos sa mundong ito, lahat ng hinaharap ng Kristiyano ay napakaganda. Pero kung hindi ka paligtas, baka nakikinig ka, pinakikinggan mo itong lesson na ito, at hindi ka sigurado kung ligtas ka o hindi, magsisikat sumampalataya ka ngayon din sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng sa Kanya'y sumasampalataya ay pinagkaloob niya sila ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Kaya magtiwala ka kay Kristo lamang at matutuklasan mong pagpapala at pag-asa ng hinaharap. Alright? Well, God bless you at salamat po sa pakikinig ninyo dito sa lesson number 16 sa Aralin pang Mathetes. At buksan natin ang talaan ng nilalaman. At sa ngayon, siguro alam na ninyo ang mga aklat ng Bible at magmula Genesis hanggang Revelation. At by the way, yung aklat ng Revelation ay yung kaisa-isang aklat ng propesiya sa bagong tipan. Alright? So, sa lumang tipan, meron tayong mga major prophets, minor prophets, lahat yan ay patungkol sa hinaharap ng Israel. Isa lang ang prophetic book ng New Testament at yan ay ang Revelation. Alright, so dapat master na ninyo ang mga books na ito, lalo na pag sinusubaybayan nyo itong Aralin pang Mathetes, magmula Genesis hanggang Revelation. Araw-araw, basahin nyo yung mga books na yan, i-master ninyo yan, at para pag may nangangaral, nagtuturo o nangangaral ng salita ng Diyos, at pag sinabi niya, punta tayo sa Daniel, punta tayo sa 1 Thessalonians, punta tayo sa Revelation, di alam mo na kung nasaan yung mga books na yan sa Bible. Alright? Alright, God bless you, and have a good day. Pray muna tayo, no? Manalangin muna tayo before magpaalam. Father in heaven, we thank you, Lord, na ang mga pangako ng Diyos patungkol sa ating hinaharap, Lord, ng mga Kristiyano, ay maliwanag na maliwanag at kaluwalhatian, Lord, para sa amin. Na bagamat ang kasalukuyan namin, Lord, ay punong-puno ng pagsubok at kahirapan,
ang hinaharap po namin ay ginto at kaluwalhatian, hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil kay Hesukristo, Lord. At kami po ay nagpapasalamat ng lubos. Salamat, Lord, sa grasya ng Diyos na binibigay niyo po sa amin. At Lord, i-bless niyo po ang aming mga mahal sa buhay, ilayo niyo po sila sa kapahamakan, at nawa, Panginoon, ang aming mga families at mga kaibigan namin ay tunay na makatuklas ng pagpapala at kaligtasan sa mukha ng Panginoong Hesukristo. Bless niyo po kami ngayon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you and have a good day.